Si Pi ay nakipag-collaborate na po kay BNP Paribas, isa sa pinakamalaki at pinakarespetadong bangko sa buong Europe. Dahil dito ay maraming nagtatanong ngayon kung posible na bang umabot sa presyong $1 itong si Pi coin. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga detalye ng partnership na ito. Ano po ang epekto nito sa galaw ng presyo ni Pi at kung ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Kaya maliban po dyan ay aalamin din natin kung ano po ang sinasabi ng mga technical indicators at kung totoo bang may breakout na mangyayari. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa tungkol dito sa partnership ng Pi Network at ang BNP Paribas. Yan. Ang Pi Network ay pumirma ng isang partnership kasama po si BNP Paribas, isang kilalang institusyong financial or financial institution sa Europe. Pero hindi lang ito simpleng ugnayan. Isa po itong major na hakbang na naglalayong pagsamahin ang traditional system ng banking sa makabagong decentralized na blockchain ni Pi. Gamit ang open banking APIs at saka instant SEPA transfers, magsasanib ang technology ng Pi Network sa financial network ni BNP Paribas. Kung hindi ka po pamilyar sa SEPA, ito ay isang sistema or system sa Europe na nagpapadali sa mabilis at saka murang padala ng pera sa buong European countries. Sa simpleng paliwanag, magagamit na ngayon ang technology ni Pi Network para sa mas mabilis, mas mura at mas transparent na mga transactions. Kaya yan, mukhang bagong kakompetensya na naman ni XRP. Isipin mo, real-time transfers gamit ang blockchain at may tiwala ng isang bangkong kasing laki ni BNP Paribas. Ayan. Ngayon, sunod na tanong. Ito naman po ay tungkol sa bagong update ng Pi Network kung saan ay ang Pi Network Wallet Activation. Kaya ano naman ito? Meron na po tayong konting dyan kaya tungkol dito. Kaya parang quick update lamang po ito. Kasabay ng malaking partnership na ito ay inilabas din po kasi ng Pi Network ang isang importanteng update na tinatawag po nilang Mainnet Wallet Activation. Yan. Sa update na ito ay mas pinadali ang proseso para sa mga users o tinatawag na pioneers na ma-activate ang kanilang wallet sa Pi Mainnet. Kaya ano ang catch? Kailangan pa rin natin na dumaan sa KYC process syempre. Pero ang maganda rito ay hindi lang si Pi Network ang gumagawa ng KYC. Gumamit sila ng mga third-party providers gaya po ni Banza para mas mapabilis at mas mapalawak ang pag-access sa kanilang ecosystem. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga users dito sa Pilipinas na gustong makapasok sa Pi Mainnet pero hirap sa manual verification. Mas maraming pioneers na ang makakagamit ng kanilang Pi wallet at makakapag-transact na rin sa loob ng Pi ecosystem. Ngayon is dito naman po tayo sa technical analysis. Ayan, meron po tayong chart dito na siyang nagbibigay ng paliwanag sa technical na kalagayan nitong si Pi. Pero yung malaking tanong dito is aabot na ba talaga itong si Pi Network sa presyong $1? Sa kasalukuyan si Pi ay naglalaro po sa mga presyong 0.59. Tumaas po siya ng 1.40% sa loob ng 24 oras. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang biglaang pagtaas ng kanyang trading volume ng 55.75%. Ibig sabihin po nito ay maraming investors ang bumibili o sumasali sa trend ni Pi ngayon. Ayon po sa 4-hour chart time frame, yan yung nakikita po nating chart na ito ay 4-hour chart time frame po ito ng Pi Network USDT. Yan, mula po ito sa datos ni OKX. Ayon po dito ay may mga resistance zones na kailangan pong lampasan nitong si Pi. Ang unang resistance ay nakaabang po sa presyong 0.6485. Kasunod ay ang presyong 0.6848.
Kapag nalampasan niya ito, posible po siyang umakyat sa presyong 0.7434, 0.8020 at kung sobrang lakas ng sentiment, baka umabot pa siya sa presyong $1. Dito naman sa RSI o Relative Strength Index ay nasa 46.63. Yan, yung RSI natin dito is yung indicator na nasa pinakaibabang bahagi ng chart dito. Yan, at muli, ito po ay nasa value na 46.63. Nasa neutral zone po siya ngayon pero mukhang paakyat. May tinatawag po na bullish divergence kung saan kahit bumaba ang presyo, tumaas naman ang RSI. Ibig sabihin nito ay may posibilidad ng pag-akyat sa presyo. Samantala ang MACD naman ay nagpapakita ng maliit na bullish crossover. Yan po yung indicator na nandito sa itaas ng RSI indicator natin dito. Yan, nagpapakita po siya ng maliit na bullish crossover. Ang kanyang blue line ay bahagyang nasa itaas ng orange line pero hindi pa masyadong malakas ang momentum. Kung tumaas pa ang MACD histogram, dito po natin makikita ang tuloy-tuloy na bullish movement. Pero kung hindi po niya malampasan ang presyo ng 0.6485, posibleng bumalik po sa support level ang presyo sa 0.55. Kaya importante pa rin maging maingat po tayo at huwag po tayo agad magpadala sa hype. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin. Yan, para sa atin ay malaki po ang epekto ng balitang ito. Una, nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa mga may Picoin holdings. Matagal nang naghihintay ang mga pioneers kung kailan magiging tunay na valuable ang kanilang namina. At ngayon ay may nakikita ng pag-asa. Ang partnership po ni Pi sa isang kilalang European bank ay isang patunay na seryoso po ang Pi sa pagpapalawak ng kanilang ecosystem. Hindi na lang ito basta-bastang community coin, kundi isa ng potensyal na blockchain-based financial platform. Pangalawa, para po sa mga Pinoy na OFW sa Europe, maaaring maging daan ang Pi sa mas mura at mas mabilis na remittance. Hindi na kailangan dumaan sa mahal na charges ng Western Union o mga remittance center. Gamit po ang Pi at saka SEPA transfers, real-time at saka mura ang padala. Pangatlo, mas madali na rin pong makapasok sa Pi mainnet ang mga bagong users. Sa tulong po ng third-party KYC, mas accessible ito sa mas maraming Pinoy na gustong sumali dito sa mundo ng crypto. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito is para sa akin ang partnership na ito ay isang napakalaking milestone para kay Pi Network. Hindi biro ang makipag-partner sa isang institution na tulad ni BNP Paribas. Ibig sabihin nito ay unti-unti nang kinikilala ang kakayahan ng project ni Pi sa global financial scene. Pero syempre, hindi pa rin ito garantiya na aakyat agad si Picoin sa presyong $1. Kailangan pa rin nating obserbahan ang market movement, technical indicators, at syempre ang sentiment ng mga investors. Gayunpaman ay masasabi kong ito ay isang magandang hakbang sa tamang direksyon. Kung ipagpapatuloy ni Pi ang ganitong klase ng innovation at saka expansion, malaki po ang tsansa na makilala siya bilang isa sa mga mainstream cryptocurrencies sa hinaharap. At ayan, sa kabuuan ay sa ngayon ay masasabi natin na si Pi ay nasa tamang landas. Malinaw na gusto ng team na buuin ang isang malawak na ecosystem na konektado po sa totoong mundo. Gamit po ang partnership nila kay BNP Paribas at ang Wallet Activation Act update, binibigyan nila ang pagkakataon ang mga pioneers at bagong users na maging bahagi ng isang decentralized pero konektado sa traditional system. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.